Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng Philippine Navy na hindi nito aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng panibagong akusasyon ng China na pinanggagalingan umano ng pagkasira ng marine ecosystem sa West Philippine Sea ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya dapat na umano itong alisin ng Pilipinas. Sa isang opisyal na pahayag, mariing pinabulaanan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang akusasyon at sinabi nilang isa lamang itong classic misdirection ng China. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang mga ginagawa ng China sa WPS ang nakakasira sa maritime environment, natural habitat ng mga isda at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Dagdag naman ng Philippine Navy, hindi lamang ang Pilipinas ang ginagawa ng China ng iligal at agresibong hakbang, kundi maging ang iba pang bansa na claimants din sa South China Sea. Napansin din ito na mas naging agresibo ngayon ang China kumpara sa mga nakalipas na mga taon. Compared to the past, if I could put it 5, 10, 15-year time frame, yes, they are more aggressive now. Again, this may also be reflective of some internal dynamics in their country. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Senate President Francis Cheese Escudero na handa itong pumirma sa arrest order laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kung sakaling i-request ni Senator Riza Hontiveros sa oras na hindi dumalo ang alkalde sa pagdinig ng Senado. Binigyang diin ni Escudero na obligado si Mayor Guo na sundin ang subpina ng Senado. Paliwanag nito kung kondisyong medikal ang idadahilan ng alkalde, kailangan nitong magsumite ng medical certificate at tatanggapin naman aniya ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung may basihan. May doktor din aniya ang Senado na handang sumuri sa kondisyon ni Guo kung problema sa doktor ang idadahilan ng kaniyang kampo. Kung walang makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwedeng padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at nasaya healthy nga ba o hindi na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya'y magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Hataw Balita ngayon. Iginiit itong Martes, July 9 ng National Economic and Development Authority o NEDA na kailangan ng ipatigil o iban ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat na ipagbawal ang operasyon nito sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon na makahikayat ng mas maraming turista at mamumuhunan sa bansa. Para sa kalihim, mas mainam na tutukan ng pamahalaan ang paglikha ng mataas sa kalidad ng trabaho para sa mga Pilipino at hindi sa mga gambling jobs. Batay sa pag-aaral, nasa 20 bilyong peso ang malulugi sa pamahalaan kada taon sakaling tuluyan ang pagbawal ang POGO. Tinatayang nasa 20,000 Filipino POGO employees naman ang inaasahang mawawalan ng trabaho. I keep my view that our attention should be our focus should be in generating high quality jobs, good jobs, and I think that creating gambling jobs is one of what I define as good jobs, or we are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Hataw Balita ngayon.
Inaasahan ni House Secretary General Reginald Velasco na magiging mas mataas ang gasto sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Gayunman, tumanggi muna itong idetalye kung magkano ang kabuang halaga ng gastos para sa SONA preparations. Paliwanag ng opisyal, dahil ito sa security enhancements sa batasang pambansa, kabilang ang ginagawang renovation sa North at South lobbies ng main building ng House of Representatives. Pagdilinaw naman nito, wala anyang natatanggap na banta sa seguridad ang Kamara at dahil maraming prominenteng personalidad ang dadalo, kaya mas mahigpit ang seguridad na ipatutupad. Ibinahagi naman ito na nasa 20 milyong piso ang halaga ng gastos para sa pagkain ng mga dadalo sa SONA. We are always prepared for the worst no? Alam niyo naman, marami tayong security threats din, ano? Basta in coordination with our security agencies, PNP and the local government, this will be a no-rally zone, tong area na to, no? Of course, yung renovations na yon, it was really, the renovations have been planned a long time ago, no? Yun lang, we decided to implement it now because of this national security concerns, no? Pero sir, hindi po ba masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police na gawing state witness ang inupahang driver ng sports utility vehicle sa kaso ng pagpaslang sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, malaki ang naging papel nito dahil siya ang nagbigay ng impormasyon sa mga pulis sa ibinaon ang magkasintahan sa isang quarry site sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Tiniyak naman ng PNP ang kaligtasan ng SUV driver at ng pamilya nito. Nananatili na ang isinanglang lupa ng dating pulis na si Michael Giang ang tinitingnang anggulo ng PNP sa krimen. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, mayroon ng pangalan ang Special Investigation Task Group ng 2 pang suspect na pinaghahanap ng mga otoridad. Isa yun ma'am sa pwedeng i-consider dahil unang-una ma'am ay significant yung binigay niyang information kasi siya po yung nakapagturo kung asaan yung mga bangkay. Siya mismo ang hinarap sa korte at nakausap po ng judge kaya nagdesisyon po yung judge na ilabas po. So yung tanong niyo po na po pwede ba siyang i-discharge as kung re-reviewin po natin yung procedure, kailangan po munang masampahan siya before later on ay magkaroon po tayo na mag-motion po tayo para i-discharge po siya para gawing state witness po. Hataw Balita ngayon. Sinagot ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang aligasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na may isa umanong opisyal ng COMELEC na tumanggap ng halos 1 bilyong piso mula sa mga bangko sa South Korea. Sa press con ni Marcoleta nitong Martes, July 9, ipinakita ng mababatas na ipinadala umano ang pera sa 49 na offshore bank accounts tulad sa Singapore, Amerika, China at iba pa kung saan isang tao o COMELEC official lang aniya ang pinupuntahan. Ngunit nang tanungin ng mambabatas kung naberipika na ba nila ang nasabing impormasyon, inamin itong biniberipika pa umano ang kanyang aligasyon. Buso dito, binigyan din naman ni Garcia na naberipika na muna sana ang issue bago man lang inihayag sa publiko dahil hindi simple ang maaaring resulta nito sa kabuuan ng institusyon. If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts.
Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we're still in the process of verifying this. Pero kahit na po hindi verified, the fact na sinabi yon, siyempre po masisira ang kredibilidad ng Commission on Election. Okay lang po kung ako yon, no problem po. Tatanggapin ko lahat, part po yan ng pagiging public servant. Pero wag naman po sana yung institution kasi pinaghihirapan po na napakadaming tao. Hataw Balita ngayon. Binisita ng mga anak ng TV personality na si Chris Aquino na sina Josh at Bimbi Aquino, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa ibinahaging Facebook post ng unang ginang, makikita na kasama nito ang dalawa at nagpasalamat sa pagbisita sa kanya. Sina Josh at Bimbi ay mga apo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Sr. na kilalang mahigpit na kalaban sa politika ng pamilya Marcos. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng pamilya ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez na mabigyan sana ng hustisya ang walang awang pagpatay sa dalaga at sa kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Naniniwala ang pamilya Lopez na maaaring pera o lupa umano ang dahilan kaya't pinatay si Geneva at ang kanyang kasintahan. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakaburol na sa isang memorial chapel sa Minalin, Pampanga ang abo ng pinaslang na beauty queen na si Geneva Lopez. Labis ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na si Geneva. Kwento ng kapatid nito, mabait at masayahin ang dalaga. Kaya't gano'n na lamang ang kanilang pagkabigla sa malagim na sinapit ng kanyang kapatid. Naniniwala ang pamilya ni Geneva na maaaring pera o lupa umano ang dahilan kaya't pinatay ang dalaga maging ang Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen. Personally, pera. Lagi naman pera. Personally, lalo na kung may lupa, ganun. Pera or lupa, ganun. Nasa dalawa lang at hindi ko inisip na galit sila sa personal na buhay ng dalawa kasi mababait yung dalawa na yan. Walang kasi hindi naman mag-i-stay yang si Chuck dito ng matagal sa Pilipinas kung talagang, 'di ba? Kung talagang masama yung ugali niya, ganun. Kung personal hatred para patayin sila. I don't think yun yung dahilan. Kaugnay nito, nananawagan ngayon ang kaanak ng mga biktima na sana ay mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga ito at makulong ang sino mang may kagagawa ng krimen. Sa gumawa nito sa mga taong mahal namin, mga taong normal lang na bubuhay, walang ibang gusto sa buhay kundi mabuhay ng matiwasay, maging successful kung ano man yung kinakamit nila sa buhay nila. Ay wala kayong awa kasi ano ba yung naging dahilan ba't nyo kailangang kumuha ng buhay ng dalawang tao na wala namang ginagawang masama sa inyo. So sana darating ang araw na mananagot talaga sila. Samantala, nakatakda namang i-repatriate ngayong linggo pauwi ng Israel ang abo ni Cohen. Noong Sabado, natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng dalawang biktima sa isang quarry site sa Capas, Tarlac. Ilang araw matapos na mapaulat na nawawala ang mga ito. Base sa autopsy report, sinasabing nagtamo ng mga tama ng bala ng baril ang mga biktima na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ang Naval Forces Northern Luzon ng send-off ceremony para sa barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Jose Rizal FF10 sa Poro Point, San Fernando, La Union kahapon ng umaga. Lula ng BRP Jose Rizal ang Philippine Navy contingents na maglalayag patungo sa Philippine Rise. Layo ng aktibidad na mapanatili ang marine conservation, maprotektahan at patuloy na mapagtibay ang ating mga karapatan sa soberenya at itaas ang kamalayan ng estratehikong halaga ng Philippine Rise. Pinangunahan ang send-off ceremony ni Major General Fernil Buca, Commander
AFP Northern Luzon Command. 7 taon ang nakalipas nang pinalitan ang pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice alinsunod sa Executive Order 25 na nilagdaan noong May 16, 2017 ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita ngayon. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov.ph Super App sa lalawigan ng Bataan. Layo ng aktibidad na maturuan at mabigyan ng impormasyon ng mga Bataenyo sa paggamit ng nasabing teknolohiya para mapadali ang pag-abot sa mga serbisyo ng pamahalaan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita ngayon. Formal nang inilunsad nitong Martes, July 9 ang isang mobile application na tinatawag na Electronic Government Philippines o eGov.ph. Sa pangunguna ng Department of Information, Communication and Technology o DICT sa lalawigan ng Bataan. Layo nito na maitaas ang kalidad ng serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno upang makapagsilbi sa ating mga kababayang Bataenyo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 5 milyon ang rehistradong gumagamit ng nasabing application. Ayon kay Governor Joet Garcia, napakalaking tulong ang magagawa ng nasabing application lalo na ngayong naipakilala na ito sa mga Bataenyo at umaasang ito ay tatangkilikin hindi lamang ng mga indibidwal kundi maging ng mga munisipalidad at nag-iisang syudad sa probinsya. Suggestion ko i-download yung application para makita yung iba't ibang mga opisina ng national government na meron na pong online service na magagamit natin. Hindi na ho tayo mamamasahe, hindi na ho tayo mag-aantay sa pila. Agad po natin ma-access yung mga serbisyo at makukuha yung ating pong mga pangangailangan. Kaya naman, ninanais ng DICT na ito ay mas maipakilala sa ating mga kababayan upang mas mapadali ang pagkuha ng mga pangangailangan pagdating sa serbisyo ng pamahalaan. To avail of the government services through technology. Ito po yung inahain ng DICT sa inyo na i-avail nyo po na instead of going online or on the line, go online. Ang serbisyo po ng gobyerno ay nasa cellphone nyo na po. Ang informasyon ay nasa cellphone nyo na po. So, ito po yung magkakataon natin na ma-avail ang mga serbisyo sa gobyerno. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng DICT ang mga lokal na pamahalaan upang mapabilang sa mga munisipalidad na gagamit ng nasabing application. Pagdating naman sa local government, gumagawa na rin po ng mga serbisyo, online services, ang iba't iba po nating mga local government units, ang City of Balanga at yung 11 nating munisipyo. So sa mga darating na panahon, makikita po natin yung icon siguro ng iba't iba nating mga local government unit dyan sa Super App. At hindi nyo na kailangan tandaan, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa iba't ibang mga website. Melanio Aquino, humahataw sa balita ngayon. Pinasimulan na ang joint military drill sa pagitan ng China at Belarus malapit sa border ng Poland na miyembro ng North Atlantic Treaty Organization or NATO. Itong humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng China at Belarus ang kanilang joint military exercises na malapit sa border ng NATO member na Poland na hudyat na magsisimula ng Alliance Summit Eve ng dalawang bansa. Inihayag ni Belarusian Special Operations Command Chief Major General Vadim Denisenko ang adoption of new tactical task bilang tugon sa mga kasalukuyang kaganapan at ang mga tensyon sa pandaigdigang sitwasyon. Pagpapatuloy ang codename Falcon Assault Maneuvers sa July 19 at isasagawa sa isang training ground malapit sa Brest, Belarus, malapit sa border ng Poland. Nakatakdang mag-convene ang 32 mga bansang miyembro ng NATO sa Washington para sa isang summit kung saan ang pagbibigay ng suporta sa militar at pananalapi sa Ukraine ay magiging isang pangunahing item na agenda. Ayon sa Belarusian Defense Ministry, ang mga pagsasanay laban sa terorista ay kabibilangan ng mga militar na tutugon sa night landing, water barriers at operasyon sa mga matataong lugar. Nagbahagi ang China Military Ministry ng mga larawan sa Telegram na nagpapakita ng mga tropang Chino na bumababa mula sa eroplano, nag-offload ng mga kagamitan at nagmamarsya sa isang training ground na hindi malinaw ang kabuoang bilang. Nag-host ang Belarus ng isang grand welcome ceremony para sa mga tropang Chino na dumating noong July 6 na naglalayong mapahusay ang koordinasyon at kooperasyon ng dalawang hukbo.
Samantala, nagbabala naman ang Belarusian Defense Ministry na ito ay gagawa ng hakbang sakaling ang pwesto ng NATO ay tumawid sa teritoryo ng Belarus nang walang pahintulot. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Nasawi ang di bababa sa 41 individual sa isinagawang missile attacks ng Russia sa Children's Hospital ng Ukraine. Nangyari ito noong Lunes kung saan pinaulanan ng missile ang iba't ibang syudad ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita Ngayon! Umaabot sa mahigit 170 ang naitalang nasaktan sa isinigawang missile attack ng Russia sa Children's Hospital ng Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, mahigit 100 gusali ang napinsala, kabilang na ang Children's Hospital at Maternity Center sa Kyiv, mga nursery ng bata, business center at mga bahay. Ayon sa kanyang Telegram messaging app, sinabi ng Pangulo na dapat managot ang mga Russian terrorists. Hindi umano sapat ang pagkabahala para mapigilan ang karahasan. Hindi rin umano maituturing na armas ang pakikiramay. Sinabi ng Interior Ministry na may natamo ring pinsala ang mga gitnang syudad ng Kryvyi Rih at Dnipro. Gayun din ang 2 pang syudad sa silangan. Ayon sa Air Force, nagapi ng kanilang air defense ang 30 sa 38 missiles ng Russia. Natukoy na KH-101 cruise missile ng Security Service of Ukraine. Nangyari ang atake isang araw bago ang planong 3-day summit ng mga bansa sa North Atlantic Treaty Organization. Patungo rin si President Zelensky sa NATO summit sa Washington kung saan isa ang Ukraine sa pagtutuunan ng pansin. Kinondena ni United States President Joe Biden ang naging missile attack ng Russia sa Ukraine at sinabing isa itong paalala kung gaano kabrutal ang Russia. Sinabi ng White House na plano ni Biden at ng NATO na palakasin ang air defense ng Ukraine. Ayon naman kay United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, na isa ang mga may sakit na bata sa naging biktima ng naturang pag-atake. Itinanggi naman ng Russia ang pag-target ng mga infrastrukturang sibilyan at bagkus ang umano'y target nila ay ang defense industry at aviation bases. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At dito sa ating latest satellite images, makikita natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto partikular na sa may Southern Luzon, Visayas at sa may Mindanao. Kaya makikita ninyo halos may mga cloud clusters dito sa may Southern Luzon at maging dito rin sa may labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa bahagi nitong axis no tinatawag nating Intertropical Convergence Zone o pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. At ito ang inaas natin magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Southern Luzon. So ito yung Mimaropa, Calabarzon, kasama din yung Kamaynilaan. So malaking chance ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila. Gayon din sa Central Luzon. Inaasahan din natin ang mga pag-ulan sa Western Visayas, kasama rin yung Negros Island region at ang lalawigan din ng Siquijor. Sa nalabing bahagi nating bansa, sa Mindanao, sa may Northern Luzon, sa Central Visayas at Eastern Visayas, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Sa ngayon nga, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area, bagamat may mga cloud clusters tayo ngayon na tinitingnan, pero wala pa rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas na gale warning, kaligtas pa rin na pumalaot ang mga sakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Samantala, ang araw natin sisikat mamayang 5:33 na umaga at lulubog, ganap na 6:30 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Aabot sa mahigit 4.4 milyon na halaga ng mga fully grown marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga.
Kasunod ito ng 2 araw na marijuana eradication ng mga otoridad sa bulubunduking bahagi ng Barangay Lokong sa nasabing bayan. Ayon sa pamunuan ng Kalinga Police Provincial Office, nasa kabuuang 22,200 na mga fully grown marijuana ang binunot sa isang plantation site na may lawak na 1,850 square meter. Sa tulong ng mga concerned citizen, mabilis umanong natutukoy ng mga otoridad ang kinaroroonan ng mga plantation site sa lugar, kaya agad ding nagsasagawa ang mga ito ng operation upang masira ang mga ito. Gayunman, walang nadatnang cultivators ang mga otoridad kasunod ng inilatag na operasyon. Tinutulan ni Mayor Baste Duterte ang isinagawang mass relief ng 19 police officials sa Davao City. Samantala, nilino naman ng pambansang pulisya ang dahilan kung bakit ipinatupad ang pag-alis sa pwesto ng mga naturang opisyal. Si MJ Vasquez, humahataw! Hataw Balita ngayon! Kinuwestiyon nitong Martes, July 9 ni Mayor Baste Duterte ang naganap na malawakang pagtanggal sa pwesto ng mga opisyal ng pulisya sa Davao City. Sa isang pahayag, ibinahagi ng alkalde ang kanyang pagkabahala na ang pagtanggal sa mga pangunahing opisyal ng pulisya sa syudad, kabilang na ang City Police Director, ang pinuno ng Special Operations Group at 19 na station commander, ay hindi makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod. Binanggit ni Mayor Duterte na kung itinuturing ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, ito'y taliwas sa patuloy na pagkilala ng institusyong kanyang pinamumunuan sa Davao City Police Office bilang nangungunang unit sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang mga apektadong pulis na naglaan ng kanilang buhay para maglingkod sa kanilang kapwa Pilipino ay hindi nararapat sa ganitong klaseng pagtrato. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 19 na station commander ng Davao. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng discrepancy sa inireport na crime statistics sa pagpatay at rape na nangyayari sa lalawigan. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na nasa discretion na rin ng bagong Regional Director ng Davao kung sino-sino ang kanyang pinagkakatiwalaan upang ipwestong mga bagong station commander. So that is one of the reason I understand, because when the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. But what the regional director wants me to share with you, in fact sabi nga niya, Jean, for those who wish to interview me, open po siya, makausap niyo po siya nga personal. But ang sinasabi niya lang, ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao region po. Inilagay ang mga inalis na station commander sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 11. Base sa ulat ng Davao City Police Office, mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 22 kaso ng pagpatay at 41 kaso ng rape ang naitala ng Davao Police. Sinasabing katumbas ito ng isang kaso ng pagpatay at 22 rape cases kada linggo sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay Police Brigadier General Torre, ang naturang datos ay taliwas sa reputasyon ng Davao City bilang isa sa mga itinuturing na safest city sa bansa. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Idinaan sa iba't ibang aktibidad ang pagdiriwang ng National Micro, Small and Medium-Sized Enterprises o MSMEs Week sa lalawigan ng Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon! Nakiisa sa pagdiriwang ng National Micro, Small and Medium-Sized Enterprises o MSMEs Week ang mga kababayang namumuhunan sa Bataan Province. Naisagawa ang aktibidad sa pangunguna ng Bataan Provincial Cooperative Enterprises Development Office o PICEDO.
Tampok sa nasabing pagdiriwang sa pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad na naglalayong suportahan ang mga kababayang Bataenyo na namumuhunan sa buong probinsya. Sinimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang trade fair na tatagal hanggang bukas araw ng Huwebes, July 11 na matatagpuan sa Capitol Compound ground floor ng The Bunker Building. Makikita roon ang iba't ibang produkto ng mga MSME na maaaring matikman at mabili simula ika-7 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Bukod dito, nagsagawa rin ng seminar para sa mga namumuhunan na inisyatibo ng tanggapan ng PICEDO na pinamagatang Empowering MSMEs Strategies for Success and Financial Inclusion Forum. We will be having a trade fair sa baba. It will be participated by around 50 MSMEs. And then, ito naman, Empowering MSME Strategies for Success and Financial Inclusion Forum. So, ngayong umaga, ito ang i-discuss, Strategies for Success, and pamayang hapon, yung BSP naman ang magdi-discuss for financial inclusion. So, meron din, after ng orientation at seminar, meron din forum na mangyayari na yung mga MSMEs na participants natin ay pwedeng magtanong. Dinalakay doon ang iba't ibang mga issue na may kinalaman sa pamumuhunan at financial literacy na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay mahalaga, lalo na ngayong papasok na ang bansa sa digital financial literacy. Yes, so napaka-importante na magkaroon nga tayo ng financial literacy, no? At meron pang isang umuusbong ngayon na financial literacy. This is the digital financial literacy. And dito kasi nakasalalay yung kaalaman, kakayahan at kumpiyansa ng ating mga MSMEs. So importante magkaroon sila ng 3K na ito kakayahan, kaalaman at kumpiyansa. Dahil kapag nakuha nila itong 3K na ito, itong kaalaman, kakayahan at kumpiyansa, magkakaroon sila ng sound financial decision. Ilan nyo ang kinuhumahataw sa balita ngayon? Hataw Balita ngayon! Pinarangalan ang Members Church of God International o MCGI bilang 2023 Top Performing Blood Partner ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital nitong July 8. Ipinagpatuloy ng MCGI ang kanilang commitment sa donasyon ng dugo, kung saan ang Pampanga chapter pa lamang ay nakalikom na ng 2,161 na unit ng dugo noong nakaraang taon. Matatandaang mula 2013 hanggang 2020, tumanggap ang MCGI ng prestiyosong Gawad Jose Rizal Award mula sa Philippine Blood Center o PBC at Department of Health ng 8 sunod-sunod na taon. Iginawad ang pinakamataas na pagkilalang ito dahil sa patuloy na pagdodonate ng mahigit sa 2,000 unit ng dugo taon-taon. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Barcelona sa gitna ng pagtaas ng cost of living, bunsod ng paglago ng turismo sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita, si Oralyn Quijano live. Hataw Balita ngayon! Hello Oralyn, kailan ba isinagawa itong kilos protesta sa Barcelona? Amiel, noong linggo, July 7, nagsagawa ng kilos protesta ang daang-daang tao sa siyudad ng Barcelona, Spain. Batay sa police figures, umabot sa nasa 2,800 people ang sumali sa kilos protesta. Ilan sa mga dahilan ng protesta ay ang pagtaas ng cost of housing, bunsod ng mass tourism sa bansa, at ang environmental effects ng over-tourism. Kita sa mga video footage na pinatatamaan ng mga nagproprotesta ng tubig na mula sa mga water gun laban sa mga turista na kumakain sa Las Ramblas, isang tourist area. Ang ibang mga demonstrador may hawak ng mga kartulina na nagsasabing tourism kills the city. Samantala, nangako naman si Jaime Colboni, Barcelona Socialist Mayor, na committed ito sa pagtanggal ng Airbnb short-term rentals sa syudad sa loob ng 5 taon.
inaasahan na ang bagong housing plan ni Coboni ay magbabalik ng 10,000 properties mula sa tourism usage pabalik sa mga residente. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Amiel. Oo, Oralis, sa ibang mga bansa gusto nila maraming mga turista, no, para lumakas ang kita ng bansa, no. Pero bukod ba dyan sa Spain, mayroon pa bang mga ibang bansa na nag-aalala sa impact nitong mass tourism? Oo, Amiel, there's two in particular, katulad na lamang ng Amsterdam, kung saan nung nakaraang taon ay nag-launch sila ng ad campaign with the message of stay away na targeted nga sa mga kabataan na medyo magugulo or rowdy or partygoers. At yung Greece naman din ay katulad ng Barcelona or ng Spain ay naghihigpit na rin sila sa short-term or tourism rentals para nga bumaba yung cost of living naman para sa kanilang mga residente. Amiel? Alright, salamat Orlin Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nahaharap ang Walmart Incorporated sa isang class action lawsuit dahil sa umano'y price discrepancies o maling pagpapatupad ng presyo sa checkout. Samantalang nagdulot naman ng malaking pagtaas sa employment rates para sa mga may kapansanan ang remote work. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Posibleng humarap sa korte ang Walmart dahil sa umano'y irregularidad sa pagpepresyo nito. Isang class action lawsuit ang isinampa dahil pinaghihinalaang naniningil ng mas mataas na presyo sa checkout ang Walmart kumpara sa advertised shelf prices. Isinampa ang kaso ni Yoram Khan, isang residente ng Ohio na nakatuklas ng pagkakataon na ang Walmart ay naniningil ng 10 to 15% na mas mataas sa 6 sa 15 produkto na binili niya noong Agosto 2022. Ayon sa korte, ang mga maliit na pagkakaiba ng presyo ay maaring umabot ng $100 milyong bawat taon. Natuklasan din sa investigasyon ni Khan ang kalhintulad na overcharges sa iba't ibang Walmart location sa maraming mga estado. Noong una ay idinismiss ng District Court ang kaso, ngunit kamakailan lang ay binaligtad ng Appeals Court ang desisyon na iyon na kinikilala ang posibilidad ng hinaharap ng pinsala. Samantala, may malaking epekto ang pandemya sa employment, lalo na para sa mga may kapansanan. Natuklasan sa isang pag-aaral ng Economic Innovation Group na ang employment rates para sa mga may kapansanan ay lumagpas sa mga pre-pandemic levels noong mid-2022. Malaking bahagi ang naitulong ng remote work sa positibong trend na ito dahil pinahintulutan nito ang mga may kapansanan na maging produktibo sa kanilang mga tahanan. 19% ng mga nagka-COVID ang nakaranas ng long COVID, kung saan ang ilan ay nagkaroon ng seryosong sintomas na nagdudulot ng kapansanan. Nagbibigay ang remote work ng flexibility para tumugon sa mga kondisyon pangkalusugan habang nananatiling empleyado ng isang kumpanya o negosyo. Nagdulot ang pagtanggap ng remote work ng pagtaas ng mga oportunidad ng employment para sa mga may kapansanan na nagpapakita ng pagtaas ng labor force participation rates. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out, happy 50th birthday po kay kasamang June Sorihao. Aba, birthday pala ni Brad June, ano? At syempre, shout out din po sa avid viewer nating si J. Pinoy Vlogs, Sunny. Yun, happy birthday kay Brad June. Becky Man, umabot dito sa US. At ganoon din happy birthday sa aking kapatid na si Wena Cos dyan sa Pilipinas. Shoutout sa ating mga taga-subaybay dito naman sa Los Angeles, ang Camarce Couple, Arbis Couple, Azul Couple, at sa lahat ng ating mga kapatid sa lokal ng Los Angeles, sa North at Central LA. Amiel, go ahead. Ako rin, binabati ko si June at happy birthday sa'yo. Happy birthday din sa aking mga pinsan kay Beverly at kay Ate Annie. Sana ay maglibre kayo pag nakita tayo. At sa aking mga pamangkin na laging nanonood, sa aking nanay, sa aking mga pinsan dyan sa Pilipinas, kay Kuya Johnny at kay Ate Annie. At sa lahat natin mga taga-subaybay mula dito sa Taiwan, kay Nana Elena Yang at maging sa South Korea. Back to you, Sherwin.
Oo, si Elena Yang tsaka si Emma Chikuhara ng Japan. Shoutout din po sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa July 15 sa Monday 7 p.m. Philippine Times sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Marcos Kapitulo 12, talatang 37. Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya. At paano ngang siya'y kanyang anak? At ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, July 10, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Ako naman si Amiel Pascual mula rito sa Hubei City, Taiwan. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Zaijian!